Isinusulong ng isang grupo na maging batas ang zero billing program ng Health Department para mas marami pang Pilipino ang matulungan. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Mahigit 20 taon ng taxi driver si Rolly Fausto. Ito ang kanyang naging paraan para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at pag-aaral ng kanyang mga anak. Pero noong nakaraang buwan lamang, na-ospital siya dahil sa overfatigue o sobrang pagkapagod dahil na rin sa matinding puyat. Ang naramdaman ko lang doon, nanghihina lang katawan ko. Nakaramdam lang antok, kaya matulog. Ganun na lang po ginagawa namin. Pero laking pasasalamat niya dahil wala raw siyang binayaran sa loob ng 2 araw niyang pananatili sa ospital dahil daw ito sa zero billing program ng gobyerno. Malaking bagay din yun. Kababayan natin walang-wala. Kahit pa paano, may makakatulong dito. Isinusulong ng isang grupo na maisabatas na ang zero billing program na malaki ang may tutulong sa mga kababayan nating kapuspalad. Prioridad sa programa ang mga low-income individuals sa mga government hospital. Sa ilalim yan ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ng Department of Health. Sakaling maging ganap na isang batas ang zero billing program, hindi nakasama sa babayaran ng pasyente ang professional fee ng doktora. Bukod pa sa mismong hospital bills at bayarin sa iba pang mahalagang serbisyong medikal gaya ng chemotherapy, dialysis, dental services at laboratory procedures. Ito kasi ang nakikita kong magandang paraan para hindi na mahirapan ang ating mga kababayan na nangangailangan ng sapat na gamot pero kulang sa pera. Nasa laylayan po ng dulo ng ating mga kababayan ang problema. Isa lamang ang zero billing program sa mga inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtutok at pagpapalakas ng healthcare system ng Pilipinas. Katunayan, kasabay ng kanyang kaarawan noong nakaraang taon, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Health Department na ponduhan ang lahat ng inpatient, outpatient at emergency services sa 22 pampublikong ospital sa buong bansa. Mahigit 300 milyong piso ang inilaan para rito. Nakatutok tayo ngayon saan po? Sana bawasan ang presyo ng gamot. Pangalawa, ilibre na ng mga ospital ang lahat para matupad ng tinatawag nating zero billing. Hindi natin bantayan ang mga mahihirap nating mga kababayan na nangangailangan ng suporta ng makaahon sila. Bukod dito, isinusulong din ng grupo ang panukalang batas na alisin na ang value-added tax sa lahat ng gamot na malaking kabawasan sa gastusin ng ating mga kababayan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.